salita sa kanyang mga labi ay hindi para sa kanyang hindi para sa kanyang sarili, hindi dahil sa puot or galit, kundi kapatawaran para sa mga sundalong Romano na siyang nagpahirap at nagpako sa kanya sa krus, at sa mga taong nag-akusa, ng tukso, at mayroong kinalaman sa kanyang kamatayan, at sa atin na mga makasalanan. So, dumako muna tayo sa unang puntos. So, bago po muna tayo dumako sa unang puntos, makikita po natin dito kung ganon yung pagmamahal, ganon kalalim yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa atin, ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Yung unang salitang lumabas sa kanyang labi, hindi para sa sarili niya eh. Alam mo yung nahihirapan ka na sa krus ng Kalbaryo, yung nakapako ka na. Yung tipong sobrang sakit nun. Siyempre tao pa neto si Lord eh. Makin mo yun, yung nagdurusa siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi para sa sarili niya yung lumabas na unang salita. Hindi din puno ng galit, kundi kapatawaran para sa ating lahat. So yung unang puntos natin is yung forgiveness even in pain. Alam naman nating lahat na kung paano pinahirapan, tinukso, inakusahan, at ipinako sa krus si Jesus. Sa time na ito, ang ating Panginoong Jesucristo ay tao at nakakaramdam ng sakit, pighati at pagdurusa. Pero sa halip na magalit siya o magkaroon ng puot, mas pinili niyang magpatawad. Siyempre, sa nature nating mga tao, kapag nasaktan tayo or may nakasakit sa atin, di ba hindi tayo magbibigay ng kapatawaran, lalo na kapag yung ginawa ng taong yun ay hindi kapatawad-tawad. Alam natin na hindi madaling magpatawad, lalo na kung tayo ay ginawa ng masama, sinaktan tayo, at lalo na kung ang ginawa ay hindi kapatawad-tawad, at lalo na ang nature nating mga tao ay mapaghiganti. For me, in my experience, nung unbeliever pa ako, grade 7 yata ako neto, may nasabi akong salita na kasi nabully ako nung that time at nasikmuraan ako ng kaklase kong lalaki, at sinabi ng teacher ko na humingi naman na siya ng tawad, and sinabi ko, kung si Lord nagpapatawad, ako hindi. Siyempre, bata pa ako noon at unbeliever pa ako noon, at hindi pa nakakakilala sa Diyos. Pero, dito sa unang salita ng ating Panginoon, pinapakita dito ni Jesus yung kapatawaran ay hindi nakabase sa ating personal na damdamin, kundi sa pag-ibig. Sabihin na natin na hindi madaling magpatawad. Kasi na-experience naman natin lahat yun yung may nagawang masama sa atin yung isang tao. Tapos, papatawarin mo. Yes, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero, sabi nga sa atin ng Diyos, sa Efeso 4:32, sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. And sinasabi rin sa Mateo 5:44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. At sa unang Pedro 4:8, higit sa lahat, magmahalag kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. So, yung pinapakita ng mga verse na ito na yung pagpapatawad is nire-reflect na ito yung puso at kalooban ng Panginoon sa atin. And kahit na masakit sa ating loob na magbigay ng kapatawaran, sabi nga ng mga doktor o ng mga eksperto na
kapag ang tao ay madala-dalang mabigat na damdamin may dala-dalang matinding galit sa kanyang puso. Ito ay direktang nakakaapekto sa puso ng isang tao. Kaya yung stroke hindi lang dahil sa init o sa mga kinakain ng tao, hindi lang dahil sa taba. Nangyayari din to sa sobrang stress, sa galit, sa puot, sa mga bagay na na taong may nakagawa sa kanila ng masama, tapos kinikimkim nila ito, tinatago nila sa puso nila hanggang sa hindi nila kakayanin yung bigat. And kaya nga mga kapatid, bawasan natin yung mga bigat sa damdamin natin. Alisin natin yun sa puso natin para hindi tayo ma-high blood o maatake sa puso. Kaya tayo na't magpatawad tulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na siya ay nasa krus, naghihirap, ay nagbigay pa rin ng kapatawaran para sa lahat. And sa second points naman natin, people doesn't always know what they do. Hindi lahat ng tao aware o alam ang kanilang ginagawa. As para sa kanila, tama yun sa perspective nila. Pero sa perspective natin or ng ibang tao na nakaikot sa kanila, mali yung ginagawa nila at hindi tama. At kadalasan, ang mga tao ay nakakagawa ng ikakasakit ng iba dahil sa kakulangan ng kaalaman o nang dahil sa mataas na emosyon. Siyempre, kapag example na lang nito, kapag yung isang tao galit, di ba? Sa sobrang galit niya, nakakapagbitaw siya ng mga words na masasakit at nakakasakit ng puso or damdamin ng isang tao. Alam naman nating lahat na kung ang tao ay galit, siya ay nakakagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya o mga bagay na nakakasakit sa iba dahil sa galit. Di sila nakakapag-decide at mas nauuna ang damdamin nila, hindi sa pinapawalang sala natin yung mali, pero para tulungan tayo or binibigay nato yung more knowledge na mas maunawaan natin sila as a follower of Christ, at dahil sa mas may alam tayo sa salita ng Diyos, tayo ay dapat matutong umunawa muna bago tayo humusga. And sa pangatlo, forgiveness reflects God's heart. Ang kapatawaran ay nagpapakita ng puso ng Diyos sa pagpapatawad ni Jesucristo. Ipinakita niya ang puso o ang kalooban ng Diyos Ama. Ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Ngayon, yung sa super duper love tayo ng Panginoon, naibigay niya na lamang yung kaisa-isa niyang anak para iligtas tayong lahat sa kapahamakan o sa dagat-dagat